pagsubok, okay lang ako. Isisigaw ang pangalan mo, Panginoong Jesus. Magtitiwala lang sa'yo, pagkat ikaw ay Diyos, laging tapat. Wala kang katulad, Panginoon. Pag-ibig mo, Jesus, sa'kin ay hindi nagbabago. Laging tapat, kailan ba'y pinagkulang. Sa bawat araw, ikaw ang aking sandigan. Ikaw ang buhay ko, ikaw ang aking lakas. Sa buhay man may kabiguan, okay lang ako. Isisigaw ang pangalan mo, Panginoong Jesus. Magtitiwala lang sa'yo, pagkat ikaw ay Diyos, laging tapat. Wala kang katulad, Panginoon. Isigaw natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus, ang nag-iisang Diyos na tapat at kailanman hindi nagbabago. Sisigaw ang pangalan mo, Panginoong Jesus. Magtitiwala lang sa'yo, pagkat ikaw ay Diyos, laging tapat. Wala kang katulad, Panginoon. Whoa, 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 whoa. If anything or anyone I lay behind, all my sins, every fault, I clear my mind. I wanna be where you are for rest of time. Jesus, Lord, my Savior, come fill me now. If anything or anyone I lay behind, all my sins, every fault, I clear my mind. I wanna live in your delight for all my time. Holy Ghost, empower me, come fill me now. I cannot live without you, Lord. I cannot do it all
Pag ang nanay po ay talagang sumasamba sa ating Diyos, hindi niya kalilimutan na ang kanyang anak ay dalhin sa harapan ng Lord. Did he move every mountain? Did he part every sea? Yes, he did. So yes, he can. Parents, bring God into our homes, into our parenting, into the lives of your children. Offer your children to God completely. Ang bata, regalo ng Diyos. Regalo sa inyo yan ng Lord. Kaya huwag niyong pabayaan yung regalo po ay inagaw ni Satanas, agawin niyo uli. Kayo magdidisiplin sa kanila para dalhin sila sa spiritual. Pagdating sa spiritual, no freedom. Alam niyo kung nasa mind lang natin, ayaw natin maiwanan, ay iba ka gumawa sa gawain ng Lord. Ibang klase ka gumawa. Pero pag wala sa mind mo, baka maiwanan, wala. Yan, ganyan nga mangyayari. Petik-petik ka lang pagdating sa gawain ng Lord. Patanggit-tanggit ka pa nga, ipagaganyan. Why? Hindi ka naniniwala sa imminency ng pagbabalik ng Lord. Kaya kailangan maihanda po natin ang ating sarili. No? Talagang pakita natin sa Panginoon na talagang eagerly tayo nagwe-wait sa Kanya. At nag-expect tayo at nag-anticipate tayo ng blessed hope na ito. Ang tunay po na yaman ay hindi po nasusukat sa kung ano ang meron ka. Kung hindi ito po'y nasusukat sa kung ano po ang iyong ibinigay or ibinahagi po sa iba. Your name is power. Your name is healing. Your name is healing. Your name is love. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Magandang araw po sa inyong lahat at sa mga kapatiran po natin na nasa Luzon, Visayas, Mindanao. At ganon din po sa lahat po ng mga international extension churches natin na naka-tune in ngayon. Ganon din po sa inyong lahat din na naka-tune in. Maraming salamat po sa inyong pakikisang paghahandog sa ating Diyos na buhay sa pamamagitan ng pagsamba, pasasalamat at sa pakikinig ng kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Alright, so ngayon po, tayo po ay magsisimula sa gawain natin at nais po natin maihandog natin ating sarili sa Diyos nang matitikas tayo. Kahit na meron tayong pinagdaanan mga pagsubok, minsan mahirap na mga pagsubok, minsan naman madali, pero kahit anong pagsubok yan, pagharap mo sa harapan ng Lord, parang wala kang pagsubok. Sabi mo sa katabi mo, parang wala kang pagsubok. Alright, buksan po natin ating banal na aklat, John 4, verses 21 to 24. Jesus said to her, "Woman, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father. You worship what you do not know. We know what we worship, for the salvation is of the Jews. But the hour is coming, and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such to worship Him." Verse 24, God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. So mga kapatid, marami po palang sumasamba sa Diyos, pero kanyang-kanyang paraan ng pagsamba. Pero tinawag ng Lord ang atensyon ng babae na to. Kasi alam ng babae na meron tamang lugar na dapat mag-worship. Pero ang sabi ng Lord sa kanya, ang mga tunay na sumasamba, ang hinahanap ng Panginoon. Wala na yang dito lang sa Jerusalem sasamba.
o sa ibang lugar na pinili sasamba. Binuksan na ng Lord yan lahat ng sasamba sa espiritu at katotohanan ay worshiper ng Lord. Amen? Kaya tayong lahat, dapat isip-isipin mo sa sarili mong, worshiper ako ng spirit at saka ng truth. Pag sinabing spirit, may litrato ba yon? May ribulto ba yon? Spirit. Tayo sumasamba. Yuko natin ang ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po. Salamat po dahil sa dati namin buhay, totoong hindi po namin alam kung sino ang tinatawag namin, sinasamba namin. Ngunit naawa kayo sa amin, Lord. Nagpadala kayo ng sugo para ituro sa amin ang paraan ng pagsamba sa inyo. At isa kami sa pinalad na naturuan na dapat po pala kami sumamba sa espiritu at katotohanan. Binuksan mo sa amin ang iyong Biblia na siyang katotohanan. At kami naman po ay naniwala. Hindi nang dahil kami naniwala sa sarili namin, kundi dahil pinili mo kami. Binuksan mo ang aming kaisipan para maunawaan namin. Salamat ng marami. Nandirito pong lahat ang mga taong tinawag mo, mga kapatiran, na kung saan nabuksan sa katotohanan, na ngayon po ay mag-worship sa katotohanan. Kaya dalangin namin, Lord, na ipatawad mo anuman ang pagkukulang ng bawat isa, mga naging kahinaan, mga pagkakamali, o dili kaya ay naging kasalanan. Tulungan mo kami, Lord God, na maitas ka namin ngayon na walang hadlang, na ipatawad mo ang lahat ng mga kasalanan namin. Ganon din po, O Diyos, buksan mo ang aming mga pangunawa, palambutin mo ang aming puso, upang ang lahat ng mga bagay na mapapakinggan namin ay maunawaan namin at mailagay namin sa puso namin. Nagtitiwala po kami na kung paano mo ginagamit lagi-lagi ang aming beloved Bishop, higit mo siyang gamitin sa araw na ito. Pagpalain mo po ang mga singers, mga tumutugtog at lahat ng mga naglingkod sa inyo, Lord. Sampu namin, Lord, na kayo po ang siya manguna. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng mga papuri, pasasalamat. In Jesus' name we pray and everybody say, Amen! It is your presence that we want, Lord. Your spirit in this place, Jesus. Oh, yeah. Every song I sing proclaims your glory. Every breath I take
I feel it, and I praise the Lord. I praise 'cause I know you're still in control. Oh, my praise is a weapon. It's more than a sound, and my praise is a shout that brings Jericho down. Hey, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, I'm gonna praise the Lord. Oh, my soul, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I'm gonna praise the Lord. Oh, my soul. All praises belongs to you, Jesus. Hey, be glorified, Lord. Hey, hey. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you are. Praise. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul, I'm gonna praise the Lord, oh my soul, I'm gonna praise the Lord, oh my soul. Come on, praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Oh, I won't be quiet, my God. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I'm gonna praise the Lord, oh my soul. Give us honor to lift it up, Jesus. Oh, my Lord. Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord Jesus. Hallelujah, Lord. We praise you, Lord Jesus. crucified. Oh, how many times have
have I broken your heart? And still you forgive. If only I asked. And how many times have you heard me pray? Draw near to me. Everything I need is you. My beginning, my forever. Everything I need is you. Let me sing of love. I will join the angels' song. Ever holy is the Lord, King of glory, King of all. Oh, how many times have I broken your heart? Still you forgive. If only I asked. And how many times have you heard me pray? Draw near to me. Let's sing, church. Everything I need is you. My beginning, my forever. Everything I need is you. Everything I need is you. My beginning, my forever. Oh, my name is you, Jesus. Everything I need is you. Oh, for love, save to pray. Abba, Father, have your way. Though they know not what they do, let the cross romance you. Everything
Brothers and sisters, sa oras pong ito, yung topic natin medyo nakakauga ng konti. Pero ang truth ang ating tatalakay sa ngayon po. Actually, very rare na po ang tumatalakay ng itong subject. Sabagat pag sinabing truth, talagang sinasabi, truth hurts. At talagang masakit po yung truth. Pero yung po talagang ating kailangan po natin, especially nowadays, ang ating lahat na mga topics po ay puro preparation about the coming of the Lord because we really believe about the imminence of His coming. Kaya kailangan we must all be prepared. Lahat po tayo dapat prepared, lahat tayo ready po dapat. Kasi pinaka-worst na mangyayari sa atin ay yung the day after the rapture, kung ano mangyayari. Minsan pipreach ko sa inyo, the day after the rapture, ano mangyayari pagkatapos noon. At yun ang pinakamabigat na mangyayari po. Malayo dito sa nangyayari sa ngayon. Talagang the worst thing na maaaring mangyayari po, yung mangyayari pagkatapos, right after the rapture day, yun na po mabigat na mangyayari. Kaya sa ngayon po, dapat yung right path, nandun tayo po, yung tama ang ating ginagawa, yung tama ang ating pinag-uusapan po. In talking about blessing, talking about healing and miracles, there's nothing wrong about all those things. Dapat pag-usapan yon. But then, mas importante po, most importantly, dapat pag-usapan natin yung talagang yung way, yung tamang way talaga to salvation, to maintain our salvation o para masustain yung ating salvation po. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Now, in the book of Matthew 7:13 to 14, enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. And our subject today is entitled, Only a Few Find It. Yuko natin, ulo natin, nakilang Ama, salamat ulit. I-bless mo, Panginoon, aming binasa sa araw na ito. Paliwanag mo sa amin, maigi, Lord, padalan po spirit of enlightenment sa amin, O Diyos, and strong conviction sa amin para kami ma-transform ng katulad mo, Panginoon ko. Tulutan mo, Lord, na hindi masira ang aim, pinaka-purpose, Lord, ng message na ito, Ama. Salamat na marami, Lord. I-guide mo kami through your anointing, O God, na madama lahat ng tao nandito, O Diyos. Magwala sa akin patungo sa lahat na magiginig, pati sa lahat na nanonood sa television, O Lord, ay daluyan mo po, mag-flow ang anointing mo sa kanilang lahat, Ama. Salamat po, Lord, and this way ask in Jesus' name. Amen and amen. Please, sa ating topic sa ngayon po, sana makinig tayo maigi. I-absorb po natin yung ituturo ng Lord po sa ating lahat sa umagang ito. Okay, brothers and sisters, we cannot deny the fact that there are many Christians who are silently complaining and may have many questions at the back of their minds. Well, it's because we are living in the difficult times, as the Bible says in 2 Timothy 3:1 ISV. You must realize, however, that in the last days, difficult times will come. And one thing that makes it difficult for us is that yung mga believers po, we cannot respond the same way non-believers are doing during difficult times, particularly in financial struggles. Kasi sila nakakadiskarte sila kahit hindi kalooban ng Lord. Well, sa atin po, hindi pwede dahil may sinusundan tayong way. Bagamat ito ay, sabihin natin, mahirap, pero doon tayo dapat po na dumaan. Although, sabihin natin, yun ang nagpapahirap lalo sa atin. And speaking of the word difficult, let's go back to the scriptures we have read a while ago. In Matthew 7:13 says, enter, is a command, invitation or command by Christ. Enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. Verse 17 NLT. But the gateway to life is very narrow, and the road is difficult, and only a few ever find it. Now, the Lord Jesus Christ speaks about two gates, the narrow gate and the wide
gate. And he mentioned about the narrow road and the broad or wide road. Now let's discuss first, enter the narrow gate. What does narrow gate mean? Now, in Hebrew language po, sa perspective po ng Hebrew language, this is not just a figure of speech, but a literal gate. Because Jerusalem had many gates, which were big and wide. Pati pangalan, meron silang Golden Gate, meron Zion Gate, marami pa iba. At dyan dumadaan yung mga caravan, tsaka yung military forces, doon po dumadaan, kaya malawak yung gate. But there's one gate that travelers, merchants knew well. Alam nila. And it was called the Eye of the Needle Gate. Now, this narrow gate was called Eye of the Needle Gate because it's not easy to pass through. At hindi talaga po na sabihin natin madali, kundi mahirap to pass through it. And if someone enters with a loaded animal like a camel, may camel ka, tapos punong-puno ng kargada yan, hindi pwedeng pumasok basta yung camel na maraming kargada po. Hindi ubra. Requirements? If you want to enter the narrow gate first, you have to strip all your cargo from the camel. And second, the camel had to kneel down, if possible, to bow its head. Kung hindi siya kakasya doon sa needle eye. Now, ang pangatlo po, the camel must be guided carefully, step by step, para hindi siya maipit doon sa loob, papasok doon sa needle eye. Ganong kahirap po dumaan doon sa narrow gate na yon dahil sa sobrang kipot siya, sobrang masikip siya. Well, ginawang ganon, ang sabi ni ibang commentator, it's because for protection, ang sabi nila, para ma-scrutinize nila lahat yung mapasok doon sa loob, pag baka may umatake sa kanila. Now, the Lord Jesus Christ relates this narrow gate to the gate of salvation. And this is the reality about the gate of salvation. Itong katotohanan po pag sinabing kaligtasan. And according to some Hebrew commentators, Hebrew word ito ay zar, which means narrow at tight at restricted. Yung sinasabing narrow gate na yun po, yan po ang ibig sabihin, masikip daw po at talagang mahirap pumasok. And this zar comes from the root word zara, na ibig sabihin po, which means trouble or pressure or a place of distress o lugar ng kapighatian, lugar ng paghihirap, lugar ng kagipitan. Yung pong daanan na yon. Meaning the gate of salvation is not easy. It is not a gate of convenience. Nakakala na iba, pag sinabing salvation, magaan at ganun lang kadali pumasok sa kingdom of God, which is not true. Hindi po totoo. It's a gate that will press you. Pipigain ka sa gate na ito. Kasi maraming obstacle pag tumanggap ka sa Lord, pag pumapasok po tayo. Minsan ang ating obstacle, ang ating religion, nakalakahan natin, naninibago tayo kaysa doon sa dati, at saka yung relatives natin, may criticism, niyakap mo mula sa pagkabata ka, tapos magbabago ka, medyo mahirap po para sa atin. Ang pangalawa, may huhubaring ka. Huhubaring ka mga kapatid, strip mo sa sarili mo, lahat ng mga kasalanan na gawa mo noon, huhubaring mo, samantala iba ayaw iwan. Yung kasalanan kanya nahihirapan pong kunin o pumasok sa kingdom of God. At yung genuine repentance, hindi basta repentance po, na talagang hindi crocodile tears ang kailangan po, kundi talagang luha po habang nagre-repent tayo sa ating Lord. And this gate demands, take word the words, demand something from you. You have to kneel down and bow your head down to earth. Humility ang ibig sabihin ng ating Lord. Hindi kayo pwedeng pumasok dito sa kingdom of God na nandun ang pride at nandun ang kataasan. You have to kneel down. You have to bow your heads. Para sa ganun makita humility before you can enter into the kingdom of God. At yung repentance sinasabi ko ay katulad sa Luke 18:13, yung publican. And then the tax collector standing afar off, o publican, would not so much as raise his eyes to heaven. Nahihiyasan tumingin sa langit po, but beat his breast. Ginalog niya yung dibdib niya, hinampas niya.
God, be merciful to me, a sinner. Yun yung tunay na repentance. At yun yung repentance na papasok sa kingdom of God. Hindi pa yung repentance, mga kapatid, na sa nguso lang, kundi repentance na nagagaling sa yung soul and spirit po. Sa NIV, sinabi nga doon po ay, make every effort. Sa Luke 13:24, make every effort to enter through the narrow door. Because many, I tell you, will try to enter and will not be able to. Marami daw. Gawin mo raw lahat ng effort mo para pumasok dyan, pero marami po ay hindi pa rin nakapasok. Sa NLT, ang sabi nga doon, work hard. Work hard. Pagpapasok ka sa kingdom of God, you have to work hard to enter the narrow door, the narrow gate to God's kingdom. For many will try to enter but will fail. Marami magtatangga pero umaatras. Why? Una, mahirap mag-repent. Pagkatapos agad iiwan ang sin and then baptize ka pa. Ibang nga churches ayaw nga ng baptism po nakasama sa salvation. Babangga sa traditional baptism natin nung bata tayo. Bangga sa kinagisna natin. Baptize agad, no seminar. Kaya ayaw nila. No, and no worldly things. Wala ayaw na sa Lord, sa tunay na church, ayaw na worldly things. Na masikip yun para sa iba po. Second, ang isang reason po kayo nahihirapan, ang daming wide gates sa ngayon na ino-offer ang world. Wide gate ng mga churches. But the Lord Jesus Christ did not only mention about the narrow gate, but He mentioned or He talked about the wide road. Yung wide road naman po, pag-usapan natin. Wide road patungo sa langit because there's no pressure, walang pressure, no resistance, no real demand from your life. Lahat pwede. Ganyan ang maraming churches ngayon. Lahat pwede. Magwo-worker ka, okay, no problem. Walang MP. Yung marami sa mga workers ngayon, umaangal sa MP, municipality, ba't may ganun pa, ba't may ganyan pa. Sa iba pa, wala. Wala pong policy. Pwede ka mag-worker Sunday, pwedeng hindi. Pwede mag-worker, pwedeng hindi. Pwede mag-worker, pwedeng hindi. Ganun po dahil wala pong MP, walang discipline, walang rules and regulations. Maraming ganyan na churches po. No disciplinary action. Walang disciplinary po. Walang bawal. No commitment. Walang commitment. Na ayaw na maraming may pera. Hindi ko sinasabi lahat. Pero maraming may pera, ayaw ng commitment. Nakita niyo yung church punong-puno na may pera dahil walang commitment. No commitment, light responsibility, no accountability at all. Walang accountability. Kanya gusto ng mga tao is a wide gate, a wide road ang gusto mo nila. Malawak po ang tanong. Wala nga bang utos ang Lord tungkol sa bawal tulad sa Old Testament? Kung sasabihin nyo sa Old Testament, wala po talaga. Wala rito sa New Testament na sinabi, do not, do not, do not, do not, do not, walang do not. Wala po talaga sa New Testament. But then, Paul says in Romans 1:29-32, being filled with all unrighteousness, sinabi niya lahat yung kasalanan. Sexual immorality, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder. Wala sinabi niyan, do not murder, do not, do not, do not. Wala. Strife, deceit, evil-mindedness, they are whisperers, backbiters, haters of God, violent, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents, undiscerning, untrustworthy, unloving, unforgiving, unmerciful, who knowing the righteous judgment of God, that those, ulitin ko, walang sinabing do not murder, do not commit adultery, do not commit sexual immorality, wala pong do not. Pero diretso sinabi niya, those who practice such things are deserving to die. Yun daw lahat ang gumagawa niyan ay dapat mamatay. Yun ang sabi po ni St. Paul. Pero walang do not. Kaya lang diretso. Di mabuti pa sa Old Testament, meron do not, may warning. Dito walang warning. Diretso pa, pag ginawa mo hindi ka nagsisi, ay diretso. Death, which is second death. Hell, ang tuloy po natin. Not only do the same, but also approve of those who practice them. Pati yung pong nag-a-approve noon ay kamatayan daw. Second death, which means sa hell, ang tuloy po. Galatians 5:19-21. Now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contention, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambition, dissensions, heresies. Wala na naman do not. Next.
envy, murders, drunkenness, rivalries, and like of which I tell you beforehand. Eto na. Just as I also told you in time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Walang sinabing do not, pero pag ginagawa mo raw yun ay imposible ka o hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. At yung parte yun na sinasabi nila na sa Old, sa New Testament, okay daw, walang do not, walang bawal. Walang bawal. Pero may sinabi ang Lord, pag ginawa mo, tapos ka pag ginawa mo. Ibig sabihin doon, hindi sabihin bawal, pero pag ginawa mo, tapos ka. Kaya mas mabigat. Mabuti pa yung may bawal, meron ka warning. Ito walang warning ito. Once na ginawa mo, di ka nagsisi, diretso po tayo, hell, ang tuloy po natin. Meron pa isang pinagtatalunan po, na ginagawa ng mga preacher na magaan. Pinigagaan ng mga preacher para maging wide ang road, para maging wide ang gate. Itong Hebrew 12:5-6. Listen carefully. You have forgotten the exhortation which speaks to you as to sons. Bilang anak, my son, do not despise the chastening of the Lord. Huwag mong baliwalain ang palo ng Panginoon. Sa kanila po, discipline. Okay, let's say discipline. Do not despise the discipline of the Lord, nor be discouraged when you are rebuked by Him. For whom the Lord loves, He chastens. Ang minamahal niya ay pinapalo niya, scourges nandun din, every son whom He receives. Yun po ang ginagawa sa NASB. Ano sabi ganon? And you have forgotten the exhortation which is addressed to you as sons. My son, do not regard lightly the discipline. Ayon, discipline ang ginamit, hindi po chastisement. Discipline of the Lord. Nor faint when you are punished by Him. May punish po. Okay, granted, discipline sa una. Paano yung punish? Namamahalo ang Diyos. Nagpaparusa ang Diyos pag tayo'y nagkakasala. Sa ibang churches po, hindi. Yan ikan discipline yan. Bibigyan ka lang ng instruction ng Lord, re-review ka lang, instruction bibigay sa'yo, wala ikang palo, wala ikang chastisement, walang ganun ika, walang parusa ika. Yung po sa wide gate and the wide road. Kanya po malawak ang road sa kanila. Kaya malaki ang daan. Pwede kang dumaan. Pwede kang sumirko pa ron. Why? Maluwag. Dahil ang Diyos nila hindi namamalo. Ang Diyos nila hindi nagpaparusa kahit may kasalanan ka, hindi ka parurusahan. Ganun ang Diyos nila. Pero hindi ganun ang Diyos natin. Ang Diyos natin, mahal tayo, kaya tayo po'y tinutuwid ng ating Lord at tayo po'y pinapalo ng ating Lord dahil mahal tayo ng ating Diyos. And for whom the Lord loves, He disciplines and He punishes every son whom He accepts. Talagang pinapalo daw pag tinatanggap niya bilang anak niya. Now, first thing to consider in this context, nandun sa Hebrew 12:1. Hebrew 12 din ito. Before we also, since we are surrounded by so great a crowd of witnesses, let us lay aside every weight and the sin. It speaks about the sin, kasalanan po ng believers, which so easily snares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Next verse, verse 2. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before Him, endured the cross. Pag sinabi minention ang cross, it speaks about the sin of mankind. Kasalanan pa rin po. Despising the shame and sat down the right hand of the throne of God. So, about punishment of the Lord Jesus Christ ay tungkol po sa sin natin lahat. Meaning, pag tayo po ay nagkasala, mayroon pong pagtutuwid ang Diyos. Mayroon pong palo, may punishment po, mayroon po. Alam ko marami sa inyo nakikinig kayo sa iba, but please, ingat kayo. Dahil maraming preacher na nagsasabi, ang Diyos hindi namamalo, ang Diyos hindi napaparusa sa mga anak niya. That is not true. Hindi po totoo yun. Sa katunayan yung verse 11, ano sabi ng Lord? No chastening seems to be joyful for the present, but
painful. Pag sinabing painful, sabihin masakit. Kung instruction ba yan, masakit yan? Kung salita lang yan, masakit. Medyo masakit, pero hindi. Ang painful sinasabi rito talagang masakit. Nevertheless, afterward, it yields the peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it. Meaning, pinapalo tayo ng Lord through allowing us sa mga painful experiences or hardships in life. Why? Para makorek po tayo. Para ma-realize natin yung kasalanang nagagawa po natin, yung mga maling nagagawa natin. Hindi dahil sa galit sa atin ang Lord, no. Kahit tayo pa nagkakasala, nag-grieve ang Lord, nag-grieve ang Holy Spirit, pero hindi galit ang Lord sa atin po. Siya po'y nahahabag sa ating pagkaganon. Kaya tayo pinapalo ng Lord para makuha natin, maging righteous tayo sa harapan ng ating Lord. Naalala ko mga kapatid, ang mga Israelites, they were captive 70 years sa Babylon kasi nagkasala sila. They committed sexual immorality, they committed idolatry, kaya nagalit ang Lord, ginawa sila, pinalo sila, pinadala sila, pinakaptured sila sa Babylon. Dito kay King Nebuchadnezzar. Yan, nung makita ng Lord, nahihirapan yung mga anak niya, siguro baka nadidiscourage yung iba. Ito sinabi ng Lord, Jeremiah 29:11, ito po ibig sabihin nun. For I know the plans I have for you. Ano ibig sabihin nun? Kanya ko kayo pinapalo. Kanya ko kayo pinarurusam, ginawa ko yung captive dyan. Kasi may plano ako sa inyo. Ganon din sa atin lahat. Kanya tayo tinutuwid ng Lord. May plano ang Diyos sa iyo. At hindi matutupad yung plano pag nandiyan ka sa kasalanan. Hindi matutupad ang plano ng Diyos sa iyo. Kanya ina-allow ng Lord na tayo po'y paluin ng Lord, ituwid tayo ng Lord para yung plano niya matupad. Anong plano niya? Plan to prosper you. Pagpalain ka. Una na rito pong pagpapalang espiritual. Para pirmi ka revive. Pirmi ka nag-grow sa faith. Pirmi ka malakas sa faith. Pag malakas sa faith, daig mo pa mga kapatid, tumama sa loto. Pag malakas ang faith mo, malapit ka sa Lord. Grabe lahat, magaan, dali ng lahat. Nasa yung peace of mind, nasa yung joy, nasa yung love, nasa yung long suffering, fruit of the Spirit, nasa yung lahat. Why? Yung spiritual prosperity nasa atin po. Which is the most important prosperity as far as prosperity is concerned. Yung spiritual prosperity po, ang importante sa lahat. Tapos dagdag na lang po, yung pambulsa mo, yung financial, dadagdag lang ng Lord sa atin. Yan ang plano ng Lord sa atin. Kanya ang plano niya is to prosper you, not to harm you. Hindi niya gustong saktan ka intentionally. Although masakit yung nangyayari sa atin, pero hindi kanya sinasaktan. Hindi kanya gustong saktan. Kaya lang, kasama sa proseso yan para maituwid po tayo, para matupad ang plano ng Diyos po sa atin. Ano pa plano ng Lord? Plans to give you hope. May plano siyang bigyan tayo ng pag-asa. Ba't niya sinabing bigyan ng pag-asa? Please listen carefully. Pag nabuhay ka sa kasalanan, wala ka ng pag-asa. Pag pinagpatuloy mo ang kasalanan, wala ka ng pag-asa. Dahil ang kasalanan, unless sa talikuran mo, mag-repent ka, wala kang pag-asa sa atin, Lord. Wala ka ng future when it comes to spiritual. Wala ka spiritual sa future, pati sa lahat, wala ka ng future. Pag hindi ka nag-repent, pag hindi ka na ituwid ng ating Panginoon. In other words, kanya tayo po tinutuwid ng Lord, nasasaktan tayo pero hindi mo alam, yun ang gigindaan para magkaroon tayo ng panibagong pag-asa na sa ganoon yung pag-asa niyan ang mag-drive sa atin po patungo doon sa plano ng Diyos sa ating buhay. Iyan po ang siyang dahilan. But the problem is this, yung the influence of the wide gate and the wide road is so strong. Napakalakas na influence ng mga churches na yan. Dito kinukumpara ng mga believers, lalo yung believers sa atin, kinukumpara, nasa narrow gate tayo, narrow road tayo, kinukumpara natin, nasa wide gate, wide road, kasi sinasabi natin, ba't sa kanila pwede? Ba't sa kanila pwede? Ba't sa kanila pwede? Ba't sa atin hindi? Ba't sa kanila pwede? Sa atin hindi. Yan ang problema.
Kaya iba, hindi makatagal nung gagawin. Lilipat doon sa mas maluwag ang landas. Ayan. Kaya marami, oh. Gusto niya, ang ganda, patag. Sa kabila, bako-bako, ito patag ang gusto. Yun ay hahanapin. Ilan sa atin lumipat dahil gusto yung patag na daan. Gusto yung malawak na daan. Gusto yung daan, di siya may hirapan. Gusto yung daan na dire-diretso lang siya, nakakatakbo pa siya, at easy-easy lang siya, lahat pwede. Yun ang gusto nila. At ito uso ngayon. Spirituality built in comfort. Ang pundasyon, comfort, hindi sacrifice. For your information, ang foundation ng church is sacrifice. Si Jesus Christ, ang foundation po na dumanas ng sacrifice. Yan ang foundation ng church. Kaya hindi po comfort ang foundation ng church. Pero sa kanila, ang offer nila, priming comfort. Magaan sa pakiramdam, pag napipreach yan, madaling umadap ka sa kanila, napakadaling umadap, na para din yung dati. Walang demand, walang requirements, late pwede, walang rebuke. Kahit late, wala ka marinig na rebuke doon. You can carry everything. Pwede mo dalhin yung pride mo, yung bitterness mo, unforgiving heart, worldliness, pwede mo ipasok sa loob ng church. Compromise pwede. Dire-diretso lang, no interruptions. Yung po mga wide gate and wide road. Yan naman, walang hahadlang sa'yo. Anything goes. Okay lang lahat. Ganun po sila. The answer, bakit ganun? It's either the pastor is deceived because of wrong interpretation of the Bible, of the scriptures, or they do it intentionally to draw many people to their church for financial purposes. Kaya dyan yung makikita. Kaya mag-ingat kayo. And that wide gate or wide road are being offered by many churches. Marami po. However, the Lord Jesus Christ said the other way around. Iba yung sinabi niya. It is the opposite of the wide gate and the wide road. Sinabi sa Matthew 7:13. Tatlong translation bibigay ko sa inyo. Enter by the narrow gate, for wide is the gate, and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. New King James, next. NIV. Enter through the narrow gate, for wide is the gate, and broad is the road, malawak yung road, that leads to destruction, and many enter through it. Maganda sa NLT. Next. You can enter God's kingdom only through the narrow gate. Ibig sabihin ng author nito, isa lang ang paraan, isa lang ang daan para makapasok ka sa kingdom of God. Yun walang iba kundi yung makipot na daan, yung narrow gate, yung narrow road. Yun lang ang daan, no less, no more. The highway to hell, diniretso na. The highway to hell is broad. Malawak ang daan patungo sa impyerno, sa hell. Malawak. And its gate is wide. Pati pintuan malawak. For the many who choose. Who choose. Many who choose that way. Marami ang pumipili sa daan na yun. Kaya yung drawing natin kanina, ang dami sa wide gate, yun ang pinipili. Ang daming ganyan. Iba nang sa narrow gate na, lilipat ulit doon sa wide gate. Gusto niya yung wide road. Gusto niya yung maluwag lang. Ay, isip mo ka, ang dami ng problema sa buhay. Tapos ito, mabigat pa rito. Tapos bibigatan pa rito. Dito ay sa magaan. Oh yes. Magaan lang sa una yan. Pero yung dulo niyan, pinakamabigat ang dulo niyan. Impyerno ang dulo niyan. But the problem with these churches po, yung open nila with wide gate and road, yung walang hirap, walang sacrifice. Why? Kasi pinadadali nila. Pinagagaan nila ang preaching, pinadadali ang preaching, pinagagaan ang preaching, at hinaalo pa ng konting pangkalmante yung preaching. Nino. Matthew 7:15. Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing. Take note, sheep's clothing. But inwardly they are ravenous wolves. Yung po sinabing false prophets, it might be false prophets, false teachers, false pastors, false teachings, false doctrine about the way of salvation. Tandaan po ninyo,
Magkamali na kayo na iba sa Bible. Magkamali kayo sa way of living. Magkamali kayo sa history sa Bible, mga historical sa Bible, magkamali na kayo dyan. Huwag lang sa way of salvation. Yun ang siguraduhin ninyo yung daan patungo sa kaligtasan. Dapat hindi ka magkamali dyan. Dapat pure ka dyan. Dapat sigurado ka dyan. Walang problema magkamali ka sa history, walang problema. Huwag lang sa way of salvation ka magkakamali. Pag diyan ka nagkamali, tapos na po. Yung buong lahat ng yan, puro mali na ang pupuntahan mo. And nowadays, ang daming naglabasan ng mga bagong churches sa ngayon po. Napakarami. Noong 2010, 2015, 2020, ang dami nagsulputan ngayon. Nagugulat din ako. Pero puro wide gate, puro wide road, mga enticing words of motivation, mga system of teaching, ang gagaling mag-teach nila. They're wide gate and wide road. Why? Popularity, money, fame. Yan ang lang gusto. Kanya ganun sila. Now, bakit sinabing they come as wearing sheep's clothing? Na dapat shepherd's clothing. Kasi siya namumuno. Bakit sheep's clothing ang sinabing ganon? For the reason that, para ma-convey yung idea that the false prophets will appear harmless and gentle and relatable. Kaya hinalintulid niya sa tupa, pati pagtuturo niyan. Modulated voice, may humor yan, yung intellect kitang-kita mo sa pagtuturo, but they present, offer, and teach about the wide gate and the wide road. Kaya huwag kang patatangay po. Okay lahat yun, pero yung way ang mali. Yung way ang mali. At yan ang gusto ng mga tupa. Ang gusto ng mga tupa, yung tumatayo dito, ay makikiliti sila. Yung tatayo dito, ay magiginhawaan sila. Yung paglabas sila, maginhawa ko. Grabe ngayon, maginhawa ko. Hindi importante maginhawa. Ang importante paglabas mo rito, nabuksan ka. Na-enlighten ka. At nakita mo ang katotohanan, yun ang importante sa lahat. Nag-o-offer sila ng wide gate, broad road, pero ang offer ng Lord, di ba? Matthew 7:14 NLT, sinabi ko na kanina. But the gateway to life is very, very narrow. Kanina narrow lang ito, very narrow na. And the road is difficult. And only a few ever find it. Very narrow gate. At saka, very narrow road. Word narrow means being pressed. You're being squeezed. You're being confined. Ibig sabihin po, parang kang hinihigpitan, parang hindi ka makagalaw, sinisiksik ka sa maliit na lugar, na masikip, walang espasyo, parang ganun ang ginagawa. Yun ibig sabihin doon ng salitang narrow at difficult. Yun ang ibig sabihin po. At yun po ang papasok sa kingdom of God. Bakit ganun? 2 Corinthians 4:8. Kanya ito, sinabi ni Paul, ito muna. We are hard-pressed on every side, yet not crushed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Struck down, but not destroyed. Always carrying about in the body the dying of the Lord Jesus. The life of Jesus also may be manifested in our body. Sinabi na ni Paul, para kami pinipress. Para kami pinipiga. Pero sabi niya, pero hindi kami nawawasak. Yun ang matindi. Tayo, ilang piga na ginawa sa atin? Nawasak ba tayo? Hindi. Buo pa rin tayo. Dahil nandyan ang ating Lord. Pero, kung gusto mo ng katotohanan, dadaan ka sa pigaan. Dadaan ka, na-squeeze ka. Dadaan ka, na ipipress ka talaga para lumutang ang pananampalataya mo sa ating Lord. The same word as the trouble, yan din ang meaning, trouble and tribulation. Hindi yung great tribulation, kundi tribulation nating Christians. Acts 14:22. Strengthening the souls of the disciple, exhorting them to continue in the faith, and saying, we must, it is a must, through many tribulations, before we enter the kingdom of God. Dadaan tayo ng tribulation. Yung pong dinadaanan natin. At sinabi rin ng Lord sa John, chapter
16, if I'm not mistaken. Sinabi niya, ye shall have tribulation, but fear not, because I have overcome the world. Na-overcome ko na ang world. Yun ang sabi ng Lord. Kaya may tribulation po talaga. Pero huwag ka raw matakot dahil napagtagumpayan na niya ang ating mga problema sa buhay po. Yung mga hardship natin, tagumpay po tayo. The question is, who is the narrow gate and the narrow door? John 10:9. Jesus said, I am the door. I am the gate. If anyone enters by me, if you enters by me, sabi ng Lord, he will be saved. So walang ibang door, kundi si I am lang ang door. Doon sa ibang doors na dadaanan nyo, lalo sa wide door, hindi po patungo sa salvation yan. Pero siniguro ng Lord at tiniyak niya na sino man ang pumasok sa pamamagitan ng door niya, which is siya mismo, will be saved. Maliligtas ka. Yan ang sabi ng ating Lord. And we'll go in and out and find pasture. Now, the Lord Jesus Christ, meaning is the narrow gate. Question, who is the road, the narrow road? Who is he? John 14:16. Jesus said to him, I am the way, I am the road, the truth, and the light. And no one comes to the Father except through this way, through this road. Wala raw makakarating sa Ama pag hindi ka dumaan dun sa narrow road na yon na walang iba kundi si Jesus Christ din po. The Lord Jesus Christ is the narrow road. Now, why is Jesus Christ the narrow gate and the narrow road? Ba't siya tinawag na ganun? Yun dinanas niya. Una sa gate of the cross. Ang gate of the cross, sa Gethsemane, ang nagumpisa, ang gate ng cross. Na siya po'y hinuli doon, doon pa lang puro kahihiyan na ang dinanas ng Lord. Then the road to the cross, doon siya po'y, pagkatapos litisin po, pinagpapalo siya, lahat ginawa sa kanya, puro hirap ang dinala po sa kanya. And the last, ay doon na mismo, sa cross of Calvary. Yun yung hirap na dinanas ng ating Lord. Kaya tinawag niya road yung sarili niya. At tinawag niya narrow road. At tinawag niya narrow gate, yung kanyang dadaanan patungo sa kaligtasan. Dahil yung dinanas niya mismo, very narrow road and very narrow gate ang pinasok ng ating Lord. Pero napasok po niya at napagtungumbayan ng ating Panginoon. Likewise to us, ganun din sa atin. Philippians 1:29. For to you, it has been granted on behalf of Christ, not only to believe. To believe is not enough. Kaya sinabi, not only to believe in Him, but also to suffer for His sake. Tagalogin natin. For to you, it has been granted, binigay sa'yo, on behalf of Jesus Christ, hindi lamang maniwala ka sa Kanya, kundi mag-suffer ka alang-alang sa Kanya. Kasama po ang suffering. Yung pong paghihirap, suffering, difficulties, kasama po sa buhay natin. 1 Peter 4:16. Yet if anyone suffers, kung nagsasuffer ka as a Christian, let him not be ashamed. Why? But let him glorify God in this matter. So ibig sabihin nun, pag nagsuffer ka raw bilang Christian, let him not be ashamed. Huwag ka raw mahiya. Why? Ibig sabihin, ang Kristiyano talaga po ay dadanas ng suffering o doon sa maliit na gate o doon sa maliit na road, yun po ang dadaanan natin. 2 Corinthians 1:5. For as the suffering of Christ, take note, suffering of Christ abound in us. Yun daw suffering ng Lord umaapaw sa atin. Yun pala, Kristiyano, umaapaw sa iyo ang suffering ng Lord. So our consolation also abounds through Christ. Ganun din yung consolation natin, aapaw din po. Bakit ganun? Yan ang tanong. 1 Peter 2:20-21.
For what credit is it if when you are beaten for your faults, anong credit mo kay pinalo dahil sa kasalanan mo? Wala yan. Ibig sabihin, wala kang credit yan. Although, yung sinabi ko sa inyo kanina, pag pinalo tayo dahil may fault tayo, may kasalanan tayo, naitutuwid tayo, at maganda po resulta sa atin. Now, you take it patiently. Tayo po'y nagtitiis pag pinapalo tayo dahil alam natin nagkasala tayo. But when you do good, gumagawa ka na ng mabuti and suffer, pero nagsasuffer ka pa din. Yan ang mabigat. Gumagawa ka na ng mabuti, wala kang maling ginagawa, wala kang kasalanang ginagawa, and yet, magsasuffer ka pa rin daw. Kasi marami nagtatanong sa ganyan, Lord, ba't ganon? Gumagawa ako mabuti, hindi ako nagkakasala, talaga dinagala ko kapwa ako, lahat ng ano, bakit nagsasuffer pa rin ako? O makinig ka maigi. If you take it patiently, this is commendable before God. Pag nagtiis ka daw, commendable sa Lord yan. Maganda para sa Lord. Why? Next. Pag nagsasuffer? For this, you were called. Tinawag kayo para mag-suffer din. Yun ang sabi ni Peter. Tinawag para mag-suffer. So, meron palang calling ang suffering. We are called to suffer with Christ. Kaya lang with Christ ito. Pero we are called to suffer. Because Christ, bakit tayo magsasuffer? Because Christ also suffered for us. Nagsuffer siya alang-alang sa atin leaving us an example para maging halimbawa sa atin that you should follow His steps. Ayun. Para sumunod ka sa step niya. Nag-suffer ako, ay sunod ka, suffer ka rin. Ayan, hindi ako nag-suffer, hindi ka rin suffer. O nag-suffer ako, suffer ka rin. Nag-suffer ako, nag-suffer ka rin. Yun ang ibig sabihin ng pagsunod, follow me. Follow me. Sumunod ka, kahit suffering, sumunod ka. Pero dapat kang matuwa. Kasi siya nag-suffer, wala siyang kasalanan. Tayo nagsasuffer pero may kasalanan tayo. Kaya mag-suffer man tayo, dapat lang. Siya hindi dapat. Yung nga sabi nung magnanakaw hindi siya dapat mag-suffer. Tayo dapat lang. Siya wala. Totoo yun. Kaya tayo nagsasuffer, huwag ka na magtanong. Why? Kasama sa calling mo yan. Naunuhan niyo ba? Kaya pag ngayon, pag tinanong ka, kumusta ka na? Kung sabihin, eto, nagsasuffer, wag. Eto, may calling. Yung calling to suffer. Meron po tayo. Tinawag ka para mag-suffer for the sake of Christ. It is for the sake of Christ. But unfortunately, the Lord Jesus Christ said, only few find it. Konti lang ang may gusto ng narrow gate and narrow road. Why? Bakit konti lang? First reason, of course, kanina sinabi ko na sa inyo, hindi sila makatagal. For information sa atin po, marami ng politician nagpunta sa atin, mga politicians nagpunta sa atin. Walang nakatagal. Ni isa walang nakatagal. Isa lang yung tumagal. Hanggang ngayon, nasa atin po. Hindi ko sabihin ng pangalan. Hanggang ngayon, nasa atin. You know why? Kasi homegrown yung bata pa, nasa atin na. Kaya hanggang ngayon, sa atin siya. Pero ibang politicians, hindi tumagal sa atin. Hindi tatalagal talaga. Tatalakay ako ng flood control dito. Paano siyang tatagal? Mag-iilagan sila, sigurado yun. Tatalakay ko ng lagayan dito, lagayan doon, lagayan dyan. Hindi talaga tatagal. Hindi binabanggit siya na ibang preacher. Takot sila magbanggit ng ganyan. Why? Takot sila mawala ng koneksyon. Brothers and sisters, pinaka-the best na koneksyon, doon sa taas ang koneksyon mo. Doon ang pinaka-the best na koneksyon. Showbiz. Ilang artista na na-convert natin. Isa pagkabaptize ang speaking in tongue pa. Tapos nagsimba sa atin, nagsimba. Kalaunan, pum, bigla nawala. Bakit? Nabubuhay sa, alam nyo na, hindi siya tumagal. May isa pang pumasok sa atin. Action star yun Wala pa. Karamihan sa inyo, wala pa. Nasa 80s pa yun. Nawala rin.
Why? Pagbanggit ng kasalanan, lumilipad eh. Umiikas pag yun na binabanggit. Eh, showbiz yan. Marami sa atin showbiz dito, napunta dito. Talagang hindi makatagal. Why? Ang gusto nila is wide gate and wide road. Sorry, wrong number. Dahil sa atin po, narrow gate and narrow road ang sa atin. Kung ako lang nakipaglaro sa mga mayayaman, may yuwaya na nga sa akin eh. Brother pa ako noon. Brother Louie, ganun kayo natin. Pag-invite tayo, puro mayayaman lang. Exclusive yan, lahat puro mayayaman. Kita po, yayaman tayo dyan. Yayaman daw tayo. Tsaka makapagtayo ka ng building dyan. Pag puro mayayaman lang, puro invite natin. Doon sa Makati tayo magtayo. Sige, doon tayo. Sabi niya, puro mayayaman daw, doon daw magtayo. Sabi ko sa kanya, pasensya ka na, sister. Ako tinawag ng Lord, preacher ako. Preacher ako sa kanya. I-preach ko lahat. Kaya mayaman ka, kaya mahirap ka, i-preach ko lahat. Sinabi ko sa kanya. Hindi ako pumayag. Hindi. Ako ang church para sa lahat. Lahat. Puntahan. Oh yes, wala tayong church building. Yes. But I do not regret. I do not regret. Kahit wala tayong church building, hindi po ako nagsisisi. Sa katunayan, natutuwa ako. Isa sa reason kung ba't walang building, you know why? Kasi sinasabi natin ang truth. Anong relasyon nun? Malaki. Marami rin pumasok sa atin mayaman. Meron member pa ng Blue Ribbon sa Malacanang eh. Hindi rin tumagal eh. Why? Pag sinabi mo ng truth, hindi tatagal. Kung yung mga mayaman pumasok sa atin, tumagal lang. Yung mga nagpunta pa rito, nagpunta sa amin sa opisina eh. Nabaptize po ako, Bishop, di mo lang nakikilala, pero ando na ako sa kabila eh. Alam mo naman dun, mayaman na dun. Mayaman talaga. Ba't umalis sa atin? Hindi makatagal. Hindi makatagal. At talagang, pag ang intensyon mo sa pagsisimba, mali, hindi ka tatagal sa atin. Hindi ka tatagal. 2 Timothy 4:3. Ito sabi ni Paul. Prior to this, sa verse 2, sinabi niya, in season or out of season, preach the gospel. Nagmamadali siya. Sige, preach mo, Timothy. Season or out of season, mag-preach ka. Why? The time will come. And the time has come when they will not endure sound doctrine. Ayaw na nila yan. But according to their own desire, because they have itching ears, and they will heap up for themselves teachers. Yan na po. Hindi kayang tagalan yung truth. Hindi na kayang tagalan. At yung sinasabi in difficult times, sa 2 Timothy 3:1, one of the meanings po ay that it is difficult to stand in the truth in the last days. Mahirap tumayo sa katotohanan. Mahirap sa isang mananampalataya ando sa katotohanan. Why? Makipot talaga ang landas. Makipot ang gate na dinadaanan natin. Nakita niyo yung picture ng camel kanina? Nakaluhod na yung camel para pumasok doon sa... May nagka-guide pa. Ganun po yun. At ang mabigat pa dyan, karamihan ng mga preacher ng mga wide gate and wide road, ang tatalino. Kanya nga lakas sumatak eh. Ang gagaling. Magaling mag-motivate talaga, motivator talaga. Pagbanata ka, mamomotivate ka talaga. Kaya gustong-gusto ng mga intellect people, gustong-gusto nila. Mahiyaman, gustong-gusto nila. Mga businessman, gustong-gusto nila. Why? Yung salita, enticing words. Sa atin, you must be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Layas na. Ayaw na. Why? Nabibigla. Kanya dyan sa parting yan, pinakikita sa atin ng Lord. Pag gano'n na, lipat na sila. Ayaw na. Punta na rin sa broad way and sa broad gate. Because they cannot endure the truth. Hindi nila matagalan. Thank God. Nagpapasalamat ako sa Lord. You know why? Nakatagal kayong lahat. Salamat po, nakatagal kayo. Pati kayo nanonood sa Tagwad, the Glorians, salamat po, nakatagal kayo. You know why? Alam niyo kung ba't kayo nakatagal? Your purpose. Tama ang purpose nyo, tama layunin nyo eh. Ang layunin nyo, gusto nyo maligtas. Yan! Pag ang layunin mo, gusto mo maligtas, kahit noon preach pa yan, kahit matigas ay preach yan, kahit sumigaw pa yan, naandyan ka pa rin, dahil gusto mo maligtas. Hindi magpalain, hindi gumaling, hindi miracle, maligtas.
Praise the Lord! Glory to God. Tama ang ginagawa ninyo. Tama. Kaya doon sa parting yan, matatalino kayo. Matatalino kayo. Lalo iba sa atin mga kapatid, minamaliit no ibang churches. Dahil iba sa atin nasa squatter, mahihirap. Minamaliit nila. Yaman mo lang sila. Sister, brother, yaman mo lang sila. Sa bandang huli, magkakaalaman yan. Sa bandang huli, makikita mo. Maninimdim ka at malulungkot ka dahil sa sasapitin nila. Tandaan nyo yan. 3 requirements para makapasok ka. Una, may hubaring ka. Hubarin mo, sin and pride. Hindi pwede po. Tanggal ang pride. And you must learn how to kneel down and bow down before God. You're willing to be pressured. You're willing to be squeezed. You're willing to sacrifice. Yun po ang tunay na Christianity. But His purpose is not to harm you, but to give you hope and to prosper you. Yan ang gusto ng ating Lord. He allow us, inallow tayo po sa narrow gate, sa narrow road, to shape us para makortihan tayo and to bring us to the process of purification and Christ-likeness. Maging katulad tayo ni Kristo po. Hindi tayo magiging katulad ni Kristo pag di mo dadaanan yung dinaanan niya. Nakukuha po natin. Dinaanan ng Lord, literal, pinagpapalo, pinaghampas, sa atin po ay spiritual po. May hirapan tayo, spiritually, dahil sa mga pagsubok na dumarating at pagtutuwid sa atin ng Lord. Pero makakaya po natin. Sapagkat yun ang purpose ng Lord natin. Kaya tayo ginaganyan, kinukortihan tayo. Kasi sinabi ng Romans 8:29, for whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Yan ang po destinasyon natin, maging katulad ng image ni Kristo, that He might be the firstborn among the many brethren. Next, Galatians 4:19. My little children, for whom I labor in birth, again, until Christ is formed in you. Christ is formed in you. Ako'y nagle-labor sa inyo hanggang sa makortihan ko kayo katulad ni Kristo. Yun ang ibig sabihin. Talaga yun ang ginagawa sa atin, maging katulad ni Kristo po. At sana po lahat ng pastor, to all of you pastors, kung may nakikinig na pastor sa ngayon, yan po trabaho natin. Hindi tayo mag-comedy rito. Hindi po pasayahin sila. Ang trabaho natin, mabago po sila na maging katulad ni Kristo. Yun ang trabaho namin mga pastor. Hindi magpasaya sa inyo, magpagaan ng pakiramdam. Hindi po yon. Maging katulad kayo ni Kristo po. Dahil tayo ang body of Christ, dapat embody, katulad niya. 1 John 3:2, beloved, na kanina si Paul, si John, now we are children of God, and the such had been revealed what we shall be. Hindi pa nare-reveal kung paano tayo, but we know that when He is revealed, pag nahayag na siya, we shall be like Him. Pag siya'y nahayag na, makakatulad natin siya. For we shall see Him as He is. Makikita natin siya, katulad na natin siya. Bakit? Una, sa glorified body, pares na tayo ng ating Lord. Na-achieve natin. Hindi mapapalitan ang katawan mo pag hindi ka dumaan doon sa road na yon at doon sa gate na yon. It is very impossible for you. Sinabi na ng Lord pag hindi ka niniwala sa akin, posible ka magdaan dito sa door neto. At sinabi rin niya, pag hindi ka niniwala sa Kanya, siya ang pinaka-way. Pag hindi ka niniwala, hindi ka rin makakarating sa langit. Kaya hindi mapapalitan ang katawan po natin. 2 Corinthians 3:18. But we all with unveiled face, beholding us in mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. In other words, yung pong narrow gate and narrow road is the path of transformation into His likeness. Itra-transform po tayo na katulad ng ating Panginoon po. Pag dinaanan ninyo yung maluwag na yon, ito. Pag dito kayo dumaan, maraming dumadaan, walang pagbabago sa inyong magaganap. Ganun pa rin kayo. Pero pag dito kayo dumaan sa daan na ito, mababago kayo. Magiging katulad kayo ni Kristo. Which is
The ultimate goal of Christ for all of us. Yun ang goal ng ating Lord po sa atin. Dito ako magtatapos sa 2 verse. Isaiah 35 verse 8, NLT. And a great road will go through that once deserted land. Ano ang pangalan ng great road? It will be named the highway of holiness. Yung sinasabi na makipot na road na yon, yun po yung highway of holiness. Yun po yung daan ng pagpapakabanal para maging banal tayo sa harapan ng ating Diyos na buhay. Yan po dinadaanan natin. Yung daan ng kabanalan ang dinadaanan po natin. And evil-minded people will never travel on it. Yung mga may evil mind, hindi na travel yan. It will be only for those. It will be only for those who walk in God's way. Fools never walk there. Hindi sila lalakad doon. Ang buhay, ang gusto nila yung wide road and wide gate. Pero pagka gusto mo maligtas, pipiliin mo yung narrow gate and narrow road, which is the road to holiness. Last verse, Proverbs 4:18. But the path, the way, the road of the righteous is like the light of dawn. Pag sinabing dawn, yun po yung sisikat na yung araw. Kanya madilim pa yung paligid, makikita mo lang yung aninag ng araw, umaangat na gano'n. Ang gandang tignan mo sa umaga. Sa umaga, minsan pa nagpe-pray ako, yan, makita mo yung gaganon yung araw, habang nagpe-pray ka, ang gandang tignan mo. Which shines brighter and brighter until full day. Ano ibig sabihin nun? Yun nilalakaran mo, makipot. At kung titignan mo ang dulo, wala ka makita, kundi konting liwanag lang ang makikita mo. Parang araw na sumisikat pa lang, na hindi pa mataas, sumisikat pa lang. Pero habang lumalakad ka, nahirapan ka, lumalakad ka, ang sabi doon, it becomes brighter and brighter and brighter and brighter and brighter and brighter and brighter. Ang dulo nun, si Jesus Christ, yung light of the world, ang makikita po natin. Sa GNT, the road the righteous travel is like the sunrise, getting brighter and brighter until daylight has come. Yan po, yung daan na tinatalakay natin, daan na tinatahak po natin, daan na tinutumbok natin, daan na nilalakaran po natin. Konting sinag lang sa dulo. Dahil parang ang bigat, ang daming ganun, ang daming obstacles, ang daming ang hirap, nahirapan ako ganun. Tiisin mo lang, kapatid. Dahil habang lumalakad ka, paliwanag ng paliwanag, ng paliwanag, ng paliwanag, ng paliwanag, ng paliwanag, ng paliwanag, ng paliwanag yan. Hanggang pagdating sa dulo, yung liwanag na makikita mo, si Jesus Christ na ang makikita po natin. Praise the Lord. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Alam ko marami sa atin ngayon, nasa narrow road, narrow gate, at nasa kadiliman, nahihirapan tayo sa problema natin. Huwag kang mawalan ng loob. Huwag kang mawalan ng loob. Proseso yan. Proseso yan, my friend. Proseso. Dumadaan ka lang sa proseso. Pero dadaanan mo lang yan. At pagdaan mo dyan, pagkatapos yan, maluwag na. Pero pagkatapos doon, sisikip uli. Tapos doon, luluwag uli. Tapos doon, sisikip uli. Tapos doon, luluwag. Yan ang buhay Kristiyano po. Everybody shout, Amen. In other words, ang buhay Kristiyano po ay hindi spoiled. Hindi po. Ang buhay Kristiyano ay tinutuwid ng Lord para matupad ang plano ng Diyos para sa ating lahat. Glory to God. So, all stand, please. Tumayo po tayong lahat. Blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. Blessed are those whose strength is in you. Whose hearts are set on our God.
Dakilang Ama, salamat po sa araw na ito. Bagamat mabigat, bagamat masakit, pero sinabi mo sa amin ang katotohanan, Ama. Salamat po, O Diyos, sapagkat nakatitiyak kami ngayon na kami nasa tamang daan, Panginoon, nasa tamang landas, Ama. Bagamat nahihirapan kami minsan, Diyos, nandun, O Lord, ang kapigatian. Nandun, Panginoon, na may problema sa mga bagay na dumadaan sa aming buhay. Pero ngayon nakita namin, O Lord, na ito intentional, O Diyos, na tinawag mo kami para dito, O Lord, para na sa ganun matupad ang plano mo sa amin, Panginoon, na kami i-bless mo, Panginoon, unang sa lahat, sa spiritual blessing, Lord, na makamit namin ang buhay na walang hanggan. At pangalawa, para po sa aming mga finances, Panginoon, mga physical problem, O Lord, ay malutas din, Panginoon ko. At yun ang talagang layunin mo, Lord. Kaya kami tinutuwid mo, Lord. Kaya kami pinadadama sa prosesong ito, Lord. Ang hinihiling ko lang sa iyo, Diyos, yunat mo ang kamay mo sa bawat isa, Lord. Bigyan mo kami ng tibay, Panginoon, na makatagal kami lahat, Panginoon. Dito po sa dinadaanan namin ito, Lord. Hindi kami lumihis, Panginoon ko. At hindi kami mawala, Panginoon. Hindi kami umatras, Panginoon. Kundi dumiretso kami ng dumiretso, O Diyos. Hanggang sa makita namin ang tunay na liwanag, O Lord, sa bandang dulo, Ama. Makarating kami sa dulo, Panginoon, na nandun ka, Panginoon. Nakabukas ang dalawang kamay na kami tatanggapin, Panginoon ko. O Diyos ng buhay, kung sino man nanghihina sa amin, at halos hindi na makaabante, Lord, itayo mo siya, Panginoon. Palakasin mo siya, Lord. I-revive mo siya, Panginoon. Bigyan mo siya ng fire ng Holy Spirit, Lord, para muli makabangon siya, makalakad muli, Panginoon. Sapagkat alam namin na hindi lang kami nag-iisa, Diyos, na habang kami naglalakad sa daan na ito, Panginoon, sa makipot na daanang ito ay nandun ka, Panginoon ko, at kasama ka namin, O Lord, at inaalalahin mo kami, O Lord, at sa bawat bagsak namin, Panginoon, tinatayo mo kami, Lord. Sa bawat bagsak namin, nandun ka, Panginoon, at muli mo tinatayo kami para makalakad uli kami, Panginoon, hanggang sa maabot namin ang pinakadulo nito, Ama. Kaya Lord, salamat po, Lord. Salamat sa enlightenment na binigay mo sa amin, Lord. At tulutan mo mula sa araw na ito. Hindi kami maiinggit sa mga nandun sa churches na maluluwag ang landas, Lord. Kundi kahabagan namin sila, Panginoon. Ipapanalangin namin sila, O Diyos, na sana mabuksan din sila, Panginoon, upang na sa ganun mapunta sila sa tamang landas, Ama. Lord, iunat mo kami mo sa lahat ng mga anak mo nandito, Lord. Kung sino man na may karamdaman, Panginoon ko, iunat mo ang kamay mo, Panginoon. And in the name of Jesus Christ of Nazareth, be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. And receive your total healing right now. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Be healed in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Ganun din, Lord. Supply mo ang pangailangan na lahat na nangangailangan, Lord. Yung lahat na walang trabaho, bigyan mo, Panginoon. At yung may mga kinikita, dagdagan mo kinikita, O Lord. Ang mga negosyante, O Lord, paunlari mo negosyo nila, Panginoon. Gawin mo mabuting halimbawa ng pagpapala, O Diyos. Hindi sa lahat, Panginoon ko, ng mga nanghihina na, O Diyos, palakasin mo at patatagin mo, Panginoon ko. At tulutan mo mula sa araw nito, O Diyos, ay nando sa amin ang kalakasan mo, na kahit mahirap itong daanan ito, alam namin, kaya namin daanan, O Lord, dahil kasama ka namin, Panginoon. Hindi mo kami iiwan, O Lord. Ano man ang mangyari, Panginoon, ay kasama ka namin, Panginoon. Kaya salamat po, Diyos. Salamat po, Lord. Salamat po, Panginoon, sa tamang daan na binigay mo sa amin, Ama. Maraming po salamat, Lord. At iunat mo kami mo, basbasa mo bawat isa nandito, Lord. At binibigay ko pong bendisyon sa kanila, pati sa lahat na nanonood sa television, Ama. Salamat na marami, Lord, and this we ask in Jesus' name. Amen and amen.
Praise the Lord. Maraming salamat po sa napakaganda mensahe na napaka-importante po para tayo po'y manatili po sa kamay po ng ating Panginoon at patuloy po na matransform into His likeness, of course. Mga kapatid, napakabuti ng Diyos dahil talaga pong napakasarap po makinig na salita po niya. Kanya po niya po tayo kamahal. Patuloy na pinakikita po sa atin yung ating pong way kung saan po talaga tayo dapat. Yes, oo, mahirap. Pero pagkasama mo ang Diyos, mas dumadali po yung mahirap. So sa atin naman po mga first time guest, visitors po na nandirito, hindi po sa atin po mga first time viewers, alam niyo po, sa inyo pong lahat na nandirito ay napakabuti po at mahabagin po ating pong Panginoon. Dahil kayo po'y ginagabayan niya upang mapakinggan po ang kanya pong mga salita. Talaga pong madali pong masumpungan ng White Gate. Napakabilis. At yung pong road, dahil marami pong ino-offer po ang mundo. Akala na marami ay ang tugon po sa kanila pong pinagdaraanan. Pero alam niyo po, ang ating Panginoon, patungo po sa Kanya, pala ay ang kapahamakan. Yun po ang hindi natin namamalayan. No? So ngayong araw na ito, kinausap po tayo ng ating Panginoon dahil ayaw niya po kayo na mawala sa tamang landas. Ayaw niya kayo na mapahamak, ayaw niya na maligaw po kayo. At ang purpose po ng ating Panginoon ay lahat po tayo maligtas at magkaroon po ng pagbabago sa ating mga buhay. Pero ang unang hakbang po na gagawin po ninyo ay kailangan po natin magpakumbaba. Tanggapin ang ating Panginoong Hesukristo bilang sariling tagapagligtas. At higit sa lahat ay maniwala po sa kanya pong gospel or yung pong gospel of Jesus Christ for you to be saved. So please listen to me. Pag sinabi po nating salvation, nasabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Malinaw po na sinabi ng talata, we are saved by grace through faith. Kaya alam po ang tanong, saan tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. It is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ na kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. Yung pong death, burial, and resurrection. Although this is a public or common knowledge, alam ko, ang iba sa inyo, alam to, familiar tayo dito, kailangan naniniwala tayo, manampalataya tayo. Kaya lang po ang tanong, is believing enough? Pag tayo po ba'y naniwala at nanampalataya, wala na tayong gagawin, hihintol, tuturdok na po tayo doon. Alam niyo, sabi po sa 1 Peter chapter 4, verse 17, sa bandang baba po ng talata, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? Sa madali sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo po'y nanampalataya at naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. But another question is, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2, verse 38. First, we are going to repent. Tayo po'y magsisisi po ng ating pong mga kasalanan. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. At naniniwala po ko kung pakiramdam mo, napakarumi mo, ang dami mong kasalanan, marami kang mali na gawa sa harapan ng ating Panginoon, patong-patong. But for as long as andun po yung genuine repentance, yung taos-puso na pagsisisi, believe me, my friend, the Lord is willing and able to forgive your sins. Hindi po siya nakatingin sa nakalipas mo, sa nakaraan mo, sa pagkatapo, kundi ang nakatingin po ang ating Panginoon, doon po sa ating taos-puso na pagsisisi. So patatawarin at patatawarin po tayo ng ating Diyos na buhay. Diyan di po papasok yung death to sin. So that is the first step. We need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. So kung una, siya po'y namatay, tayo naman papatay ng ating kasalanan through repentance. Second, siya naman po'y nilibing, tayo naman ililibing natin po ating po mga kasalanan through water baptism in the name of Jesus Christ. Ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And take note that water is the type of the blood of the Lamb that takes away the sins of the world. Hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po'y pag-alis po ng ating po mga kasalanan. So yung pangalawang step, we need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. And the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Siya naman po ay nabuhay na magmuli. So dyan naman po papasok ang ating transformation, ating pong regeneration. Sa madalit sabi tayo, mababago na po. Nabanggit po yan sa Romans 8:11, ganyan po sa Titus chapter 3, verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power.
Power sa mga bisita po na nandirito, aminin nyo man hindi, lahat tayo may kahinaan. Maliit, malaking kahinaan yan. Kung minsan pinipilit natin magbago, 1-2 buwan. Pero bakit bumabalik po tayo sa dati? Kasi po sarili lang po natin. Pero once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung sinasabi nating power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses. So perhaps vices, bad attitudes, yan po ang tutulong po sa atin para mapagtagumpayan po yung mga kahinaan po natin. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, ito po 3 bagay na ito ay kailangan maganap po sa ating po mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And third, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news, and that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng mga bisita na nandirito, ganyan po sa mga first-time viewers, pwede po ba na iyuko po ninyo yung mga ulo panandalian? Pikit po ninyo yung mga mata. And kindly whisper a short prayer to the Lord. Sabihin mo lang sa Panginoon, Lord, I'm sorry. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Just whisper a short prayer to the Lord. Sabihin mo lang sa Panginoon, Lord, patawarin mo ako. At naniniwala po ko naririnig ka niya ngayon. At habang nakayuko po at nakapikit ang mga mata, pwede po ba taas natin ang ating 2 kamay bilang tanda ng pagsuko? And please repeat after me with this prayer habang binabanggit po ninyo ang panalangin ito. Lagay po natin sa ating pong puso, yung puso na pagsisisi. Tayo po sa likod, tumayo po tayo. Tapat natin yung kamay po natin sa kanila. Please repeat after me. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. at pagkukulang. Sa oras na ito, Sa oras na ito, tinatanggap po kita tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas. bilang sariling At tagapagligtas. tinatanggap po kita At tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. bilang Diyos ng aking Naniniwala po ako naniniwala po na ikaw ay namatay, ikaw ay namatay. ikaw ay nilibing, Ikaw ay nilibing. at sa ikatlong araw At sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako Tulungan niyo po ako makapagsimula makapagsimula ng bagong buhay ng bagong buhay. at idagdag mo po ako Idagdag niyo po ako sa iyong kaharian. sa inyong kaharian. Maraming salamat po Maraming sa pangalan ni Jesus. pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Yan po yung first step. Sa kanan po ninyo, pwede po kayo sumunod lang po doon sa green flag po ninyo. Mga kapatid, saglit lang po yan. May explain lang po sa inyo further regarding po sa ating po salvation o sa kaligtasan. Sunod lang po kayo sa kanan po ninyo. Well, sa atin naman po ng mga first-time viewers, andyan naman po yung ating pong FB page. Pwede po kayong mag-message po dyan. Iwan kayo ng mensahe para masagot po namin para po makapagpa-schedule po tayo ng water baptism. So, sa pagkakataon pong ito, here's our beloved Pastor Norma for the offertory and announcements. So, God bless every one of you, and to God be all the glory. Amen. Praise God. Thank you, Pastor Lourdes, sa mensahe ng kaligtasan. Salamat po sa ating Panginoon sa paggamit po sa ating beloved Bishop sa napakagandang mensahe na napakahirap po talagang gawin ngayon. Ano pong title natin? Only a few find it. Konti lamang po ang nakakasumpong ng katotohanan kung paano pong pumasok sa Kingdom of God. Mapalad ka kasi kahit hirap na hirap ka, pinipilit mong pumasok. Not because of you, because pinili ka ng Lord. Tinutulungan tayo ng Lord para makapasok. So, lahat ng po yan na narinig natin, ang pamuhay natin, sapagkat ngayon,
ay very rampant na napakalami pong mga false prophet ngayon na very deceiving. Kaya po kung hindi po tayo mag-iingat sa ating mga sarili, ay baka makita natin na ating mga sarili na wala na po sa tamang gawain. Proverbs 3:9, honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase. Purihin po ang ating Diyos. Alam po ba ninyo na hanggang ngayon tinuturo ko po ito doon sa mga kapatiran na kung saan dating walang-wala, naghihikahos, tapos nagkaroon ng work na, napakaganda na ng trabaho. Ang sinasabi ko, huwag mong kalilimutan ng Lord. So it so happen na meron akong kilala ng pinagpala po, nakalimutan si Lord. Alam niyo kung ano nangyari? Yung kanya pong kinita na wala. May dumukot. So sabi ko sa kanya, sabi ko sa iyo, magbigay galang ka kay Lord at ibigay mo ang para sa kanya. Meanwhile, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means yan po sa ating ABP. Maraming salamat din po sa mga kapatiran, walang sawang sumusuporta sa ating pong mga gawain. And to all achievers, business for Christ, continue to be involved at the ABC Interactive Discipleship. The next session is happening on May 27, Wednesday. 7 p.m. at Steel World Tower Events Place. Registration fee is 1,000 pesos per head. Tumayo po tayong lahat at magbigay tayo sa Panginoon ng pangwakas na pananalangin. Dakilang Ama, salamat po na marami sa inyo. Sapagkat nalaman namin, Lord, na kunti lamang po ang nakasusumpong ng daan. Tunay nga po na mahirap po ang daan papunta sa iyo. Pero kayo may sabi, enter the narrow gate. Kumbaga, gate na kung saan parang needle lang ang pwedeng makapasok. Parang sinliit ng needle ang pinto. Pero kaming lahat, hindi po kami mahihirapan dahil ang Holy Spirit mo ang siyang gumagabay sa amin. Kung walang Holy Spirit, Lord, hindi kami makakapasok. Kulang ang aming kapangyarihan para sundin ang iyong dakilang kalooban. Kaya sa ngayon, dalangin namin ang bawat isa ay work hard the more to enter the narrow door for your kingdom. Tulungan mo kami, Panginoon, sapagkat life and death ang nakasalalay dito. Talikdan namin ang lahat ng mga bagay na hindi maganda sa buhay namin. Sapagkat alam namin na lagi ka nandyan, na isang mali lang namin, Lord, meron ka na kaagad disiplina na kaakibat na mga patuloy namin pagkakamali. At alam namin, hindi mo kami tinawag para parusahan, kundi meron kang plano para po sa amin lahat. Ang plano mo sa amin kami ay hindi i-harm, kundi i-prosper at bigyan ng magandang hope at saka ng future. So huwag kaming magduda sa mga pangako mo. Kahit na anong bagay na naririnig namin, ay hindi po kami maniniwala na paghihirapin mo kami. Kaya Ama, tulungan mo bawat isa na maging matalino, huwag makinig sa mga propetang nag-aanyong totoo, pero ang totoo ay mga wolves. So huwag mo rin kami pabayaan na mahirapan kami sa mga tribulation namin. Bawat isa sa amin ay may mga pagsubok. Huwag mong pabayaan umatras kami palabas ng pintuan mo. Kundi dapat ay buong tapang na pumasok kami sapagkat alam namin na kakayanin namin. Kahit ang mga doktrina mo na mahirap gawin, tulungan mo po kaming gawin ito. Salamat po na marami sa inyo, Lord, sa mga revelation na ibinibigay mo sa amin. Tulungan mo ma-apply namin ang holiness sa aming buhay, Lord. Sapagkat alam namin, Lord, na ang tawag mo sa amin ng mga righteous people, ang tawag mo sa amin ng mga saints, kami ay tagapanalangin, Lord. Kaya salamat sa prayer ng aming beloved Bishop. Tinatanggap po namin ang lahat ng mga ito. Gawin mo pong brighter and brighter ang buhay ng iyong mga anak. Palakas ng palakas ang pananampalataya.
upang gamitin mong abutin ang mga ibang tao na hindi pa nakakakilala sa inyo. Pagpalain mo bansa namin, Lord, bigyan mo kami ng matatalinong pamunuan upang ma-maintain ang peace and order. Pagpalain mo ang kalikasan na huwag kaming bagyuhin, huwag kaming lindulin, huwag din kami magkaroon ng mga pestilences na yan. Huwag kami magkaroon ng mga bagay na magpapahirap pa sa amin. At tulungan mo po kami magdagdag ka ng maraming tao na tutulong sa amin upang palaganapin ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Pagpalain mo pong plano ng iglesyang ito, O Diyos. Aming mga soul winning, pagpalain mo. Maraming salamat, ingatan mo pong bawat isa. Sa iyo po lahat ng kapurihan, in Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Amen. The Lord bless and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you and lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you and to God be the glory. A wonderful day in the Lord to our dear brethren. May we kindly have your attention as we share these important reminders. You may kindly refer to these complete details for online giving and Bible study offerings. To all who give via check, please indicate the correct account names. Checks payable to Project G-Code. Account name, Project G-Code Ministry. Checks payable to tithes. Account name is Jesus Christ to God be the Glory Church International Incorporated. Para sa mga gustong magpa-schedule ng baptism or one-on-one counseling, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin sa mga numerong nasa screen or mag-message sa aming official Facebook page. We're excited to bring you these church updates to help us all stay spiritually filled. Get ready for a refreshing and powerful Sunday as we seek renewal and a deeper encounter with God at our on-site worship service this May 31st. Experience God's presence as we gather at SM North EDSA Sky Dome and choose your service time, 10 a.m., 1 p.m., or 4 p.m. We can't wait to see you there. Step into a Christ-centered journey at the next ABC Interactive Discipleship on May 27th, Wednesday, 7 p.m. at Steel World Tower Events Place. Registration fee is 1,000 pesos per head. Be part of something that will transform your walk with God. Fast with godly intention, pray with divine persuasion, and deepen your faith as you hear testimonies from our congregation. Join us for our congregational fasting and prayer on June 20, Saturday, 9 a.m. at Star Mall EDSA Shaw Trade Hall. Hey 1FCers! The 1FC Lounge is open for your discipleship sessions. Come and enjoy a quiet, comfy space for your 1FC meetups. We're at the devotion area from 7:30 to 8:30 a.m. See you there! The One Following Christ Discipleship Program goes digital. Like, follow, and support our official 1FC pages on Facebook and Instagram. Find us at 1FC Discipleship, and let's begin sharing our mission on a worldwide platform.
Stay connected with us. Follow JCTGBTG social media pages today and help boost our online presence. Subscribe to our official YouTube channel. Don't forget to comment, share, and like our online preaching and IDO4 music videos. Connect with us on Facebook and Instagram and discover meaningful quotes and messages by following us on X and Threads. Follow the official TikTok accounts of our church and IDO4 for more inspiring content. We're also excited to introduce our broadcast channels on Facebook and Instagram. Stay updated on the latest church events, announcements, and reminders. Just scan the QR code to join. Be blessed as you listen to your favorite praise songs and be moved through heartfelt worship, wherever you are. Listen to IDO4 songs anywhere you like. On Shuffle TV, A to Z, Channel 11, Monday to Friday at 5 a.m., Saturday and Sunday at 6 a.m. Light TV Channel 33, Monday, Wednesday, Friday at 12 o'clock noon, Saturday and Sunday at 6 p.m. Listen to IDO4 on One Radio. Stream IDO4 anytime on Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and more. Put your God-given gifts to work for His glory. Join the Servants Force today. Volunteers and SF workers are especially needed for the Comrades team. Sign up via the QR code, website, or at the info area every Sunday. We are now hiring. We are looking for qualified applicants for the following positions. Interested applicants may send their resumes to HR department at jctgbtg.com.